etong Hebrews chapter 1 verse 8 ay isa sa pinakamatitinding patunay na si Jesus nga ay Diyos. Question, si Jesus ba ay Diyos? So, sino yung tama? Yung mga Roman Catholic, mga Baptist, mga born again na naniniwala na si Jesus ay Panginoon, o yung Iglesia ni Cristo na nagsasabing si Jesus ay tao lang at siya ay hindi Diyos? So, sa video na to, sasagutin natin yung tanong na si Jesus ba ay Diyos? Ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa tanong na ito? Pero bago tayo magpatuloy, bigyan ko lang kayo ng konting background. Now, ako naniniwala ako sa Trinity, Father, Son, and Holy Spirit. So, Father, Spirit, and Son. Hindi mo maintindihan ng Bible if you don't believe in the Trinity. Hindi mo maunawaan yung patungkol sa Diyos, yung salita ng Diyos, if you don't believe in the Trinity. So, you must believe in the Father, the Spirit, and the Son. There's only one God and three persons. Now, yung Father, nangungusap siya sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ginagamit ng Espiritu Santo ang manunulat, human writer, para i-produce yung mga salmo na tumutukoy sa ating Panginoong Hesukristo. Bigay ko lang sa inyo itong background na to para mas maintindihan natin yung talata na aralin natin. Now, ulitin ko po, yung Father, yung Diyos Ama, nangungusap sa pamamagitan ng Espiritu na gumagamit ng manunulat, human writer, na para maisulat ang salmo, lalo na yung Messianic Psalms, yung mga awit patungkol sa Messiah. So, yung mga salmo na yon na tumutukoy sa Panginoong Hesukristo. Now, makikita ba natin sa Bible yung Trinity, yung ganyang klaseng pangungusap? Yes. Tingnan po natin sa mga gawa. Acts chapter 4, verse 24 to 26. Ito yung panahon na yung church nananalangin sila. Nananalangin sila sa Diyos Ama. So sabi rito, nang ito'y kanilang marinig, sama-sama silang nagtaas ng kanilang tinig sa Diyos Ama, at nagsabi, O Panginoon. Sino yung Panginoon dito? Yung Diyos Ama na gumagawa ng langit, ng lupa, ng dagat at ng lahat ng naroroon. Ikaw na nagsabi, sino daw yung ikaw dito? Yung Diyos, yung tinatawag nilang Diyos. Ikaw na nagsabi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa makatuwid, yung Diyos ay nangungusap o nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng bibig ng aming amang si David. Sino daw yung ama nila? Si David. So, si David, siya yung nagsulat ng salmo, ng awit. Ano yung awit na sinulat niya? Yung awit chapter 2, Psalm chapter 2. Now, yung awit yung Psalm chapter 2, ito ay patungkol sa Messiah, sa Panginoong Hesukristo. So, dito sa mga talatang ito, makikita natin yung Diyos nangungusap sa pamamagitan ng Espiritu Santo na gumagamit ng tao, kagaya ni David, para maisulat ang salmo patungkol sa Panginoong Hesukristo. Merong Trinity. Now, balik tayo rito, no? Kung papaanong ang Espiritu ay nangungusap at gumagamit ng human writer para maisulat ang salmo patungkol sa Panginoong Hesukristo, ganoon rin sa Psalm chapter 45 verse 6. Kasi itong Psalm 45 verse 6, ito ay Messianic Psalm. At ito ang sinasabi, Your throne, O God, is forever and ever. The scepter of your kingdom is a scepter of uprightness. Ang iyong luklukan, O Diyos, ay kailanman, sentro ng kaganapan ang setro ng iyong kaharian. Now, dito sa Psalm 45 verse 6, merong O God na tinutukoy. Merong Diyos na tinutukoy. Ang iyong luklukan, O Diyos. Ang tanong, sino yung O God na yan? Messianic Psalm yan. Yang O God na yan, your throne, ang iyong luklukan, ang iyong trono, O Diyos, ay tumutukoy po yan sa Jesus, sa Panginoong Hesukristo, the Son of God. Okay? So, itong Psalm 45 verse 6, yung God dito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Solid yan. Ito ay nagpapatunay na si Jesus ay Diyos.
Ngayon, paano natin malalaman na itong Psalm 45:6, yung tinutukoy na God rito ay si Jesus Christ? Well, nasusulat yan sa Hebreo. Now, punta tayo sa Hebreo, chapter 1, verse 8. Ito yung talata na kukonsultahin natin. Tingnan natin, Diyos nga ba si Kristo? So, sabi rito, ngunit tungkol naman sa anak. Sa anak. Sino ba yung anak ng Diyos? Si Jesus Christ. Sino yung nagsasalita rito? Yung Diyos Ama. Tungkol naman sa anak ay sinasabi niya ng Diyos Ama, ibig sabihin, ang kausap ng Diyos Ama rito ay Diyos Anak. Ang iyong trono, kaninong trono? Trono ng Panginoong Hesukristo. Ang iyong trono, o Diyos, ay magpakailanman. So, sino yung Diyos? Sino yung anak ng Diyos? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sino ang nagsasalita? Ang Diyos Ama. Sino ang kausap? Yung anak. Anong sinabi ng Ama sa anak? Ang iyong trono, o Diyos, ay magpakailanman. Sa makatuwid, ang Diyos Ama ay kinikilala sa ang Panginoong Hesukristo bilang Diyos. Kaya yung o Diyos dito, Jesus, the Son of God. Kaya po, pag may nagtanong sa inyo, wala namang sinasabi sa Bible na si Jesus ay Diyos eh. Ito, sabi ng Diyos Ama, sa Diyos Anak, sa Panginoong Hesukristo, ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman. Now, tingnan po natin sa ibang salin. Sabi rito sa ang salita ng Diyos, Tagalog Contemporary Bible, ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Sino yung nagsasalita? Diyos Ama. Patungkol ito kanino? Sa Panginoong Hesukristo. Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. O Diyos, ang kaharian mo ay magpakailanman at ang paghahari mo ay makatwiran. Sa makatuwid, napakalinaw po na sinasabi ng Biblia na ang Panginoong Hesukristo ay kinikilalang Diyos ng kanyang Ama. Sa ang Biblia, 1978, ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, sino nagsasalita? Ang Diyos Ama. Ang iyong luklukan, o Diyos, ay magpakailanman. Now, kahit ano pong translation ang tingnan nyo pa yan sa Tagalog o sa English, pareho lang po ang sinasabi. But about the Son, He says, your throne, O God. Ang sinasabi ng Diyos Ama sa anak, your throne, O God. NIV, New Living Translation, ESV, Berean Study Bible, at napakadaming mga translations na lahat ng God dito ay tumutukoy sa ating Panginoong Hesukristo. Kahit sa modern translations yan, classic translations, literal translations, kagaya ng Young Literal Translation, for example, sabi rito, and unto the Son, thy throne, tingnan natin mabuti, and unto the Son, thy throne, O God, is to the age of the age, a scepter of righteousness is the scepter of thy reign. Yung God talaga tumutukoy sa the Son sa ating Panginoong Hesukristo. Now, meron lamang ritong isang naligaw. Actually, pati yung lamsa, okay din Sabi rito, but of the Son, He said, thy throne, O God. So, yung God rito, yung Son, Jesus Christ. Now, meron isang naligaw dito na ibang translation, yung Mace New Testament. Sabi dito, but to the Son, He saith, God is thy throne. This is a bad translation. Nag-iisa lang to, kagaya ng yung sa ibang translation, merong Mafet, New World Translation ng mga Jehovah's Witnesses, pareho ng Mace New Testament. Now, itong nag-iisa na ito yung ginagamit ng ibang relihiyon, kagaya ng INC, ito yung ginagamit nila para sabihin na hindi Diyos si Kristo. Pero ito lang yung nag-iisa. Now, kaya yung burden of proof, patunayan mo na mali lahat ng translation na to. At itong nag-iisang naligaw na ito ang tama, yung Mace New Testament. Actually, yan si Daniel Mace. Napakadaming maling translation yan. Puro paraphrase. Anyway, that's a different topic. So, lahat ng mga translations dito, ang sinasabi, yung God tumutukoy sa Son, sa ating Panginoong Hesukristo. Maging sa Tagalog man at sa iba't ibang, kahit konsultahin mo yung Greek. No? Now, balik tayo dito sa ating diagram. Ako po, wala akong problema pag sinabi ng Father na si Jesus Christ, Diyos. Wala din akong problema kung sabihin ni Jesus Christ na yung Father ay Diyos. Kagaya sa John chapter 17 verse 3. Sabi niya, yung Father daw
He is the ton monon alethinon theon. He is the only true God. Wala akong problema doon, tinatanggap ko yun. Tinatanggap ko rin kung sabihin ng Father na yung Son ay Diyos. Wala rin akong problema kung sabihin natin na yung Spirit ay Diyos. Bakit? Because I'm Trinitarian. Wala akong hindi tinatanggap sa Bible. Lahat tinatanggap ko yan. And I hope Trinitarian din kayo, no? Lahat tatanggapin nyo. Wala namang problema kasi meron lang iisang Diyos na may tatlong persona. Father, Son, and the Holy Spirit. Now, kung sabihin ng Diyos na si Kristo ay Diyos, walang problema. Pero ito, nagkakaroon to ng problema sa mga hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos. So, ang gagawin nila, sasabihin nila, mali ang lahat ng translation na ito. Ito lang ang nag-iisa yung tama, yung Mace New Testament. Sa napakadaming translation yan, mali lahat yan. Ito lang ang tama, yung Mace New Testament. Kasi favorable yan sa kanilang paniniwala. At ito, sa dami ng translation na ito, kailangan mapatunayan nila na itong lahat ng translation na ito ay mali. So, yun lamang po ang sagot. Napakalinaw, no? Basahin ko po muli. Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. O Diyos, tinawag ng Diyos Ama ang anak na Diyos. O Diyos, ang kaharian mo ay magpakailanman at ang paghari mo ay makatwiran. Kaya ngayon, di na natin pwedeng sabihin na wala naman sa Bible na si Jesus ay Diyos eh. Bukod sa maraming mga pangyayari at sinabi ang Panginoong Jesucristo patungkol sa kanyang sarili at mga sinulat patungkol sa Panginoong Jesucristo na nagpapatunay na siya ay Diyos, etong Hebrews chapter 1 verse 8 ay isa sa pinakamatitinding patunay na si Jesus nga ay Diyos. Salamat po sa inyo at magkita-kita tayo muli sa ating mga susunod na talakayan.